Nelma ulit, Jesus the Way Up Ministries, Monrovia, California. Magandang umaga po, Jewo family. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay ang pamagat ay sumakay sa tagumpay ni Kristo. Marami po sa atin ang pagod na. Ang buhay ay mahirap. Kulang ang ating mga kinikita at parating kapos ang ating budget. Minsan mayroong may sakit sa pamilya, may problema sa bahay, sa anak, sa asawa, o kaya naman pati na ang kapitbahay. Pero mga kapatid, meron ako magandang balita sa inyo. Panalo na si Jesus. Ngayon, sasabihin niyo sa sarili, para bang talunan pa rin ako? At bakit ako naghihirap ng ganito? Basahin po natin ang John chapter 16, verse 33. Ang sabi rito ay magkakaroon kayo ng kapigatian sa mundong ito. Ngunit, lakasan niyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang mundo. Hindi sinabi ni Jesus na baka magkaproblema tayo. Ang sabi niya, siguradong magkakaproblema ka. Pero, hindi dapat mawala ng pag-asa. Dahil, ang sabi niya, tinalo niya na ang lahat ng problema sa mundo. Anong ibig sabihin nito? Ano ang ibig sabihin ng napagtagumpayan ni Kristo ang mga problema sa mundo? Hindi lang para sa langit ang tagumpay ni Kristo. Para din sa atin ito ngayon. Sa sakit mo, sa kakulangan mo, at sa takot mo. Para bang isang utang ito na bayad na. Ngunit, hindi ikaw ang nagbayad. At malamang hindi mo pa ito nararamdaman. Subalit, wala nang naniningil sa iyo. Panalo si Jesus sa kasalanan, panalo siya sa kamatayan at kahirapan. Ibig sabihin, hindi na ang problema ang may huling salita. Hindi na siya ang amo. 1 Corinthians chapter 15, verse 57. Ngunit salamat sa Diyos, binigay niya sa atin ang tagumpay at sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ang tagumpay ni Jesus ay hindi lamang para sa Kanya. Ibinahagi niya ito sa atin. Binigyan tayo ng parte. Hindi na ang kasalanan o kamatayan o kahirapan ang may huling salita. Panalo na tayo dahil kay Kristo. At ito ang pundasyon ng ating pag-asa. Romans chapter 6 verse 20-23. Sapagkat ang kabayaran ng kamatayan, ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesus Kristo na ating Panginoon. Ang hatol sa kasalanan ay kamatayan. Pero binayaran na ito ni Jesus. Sa halip na kapinsalaan o kaparusaan, buhay at tagumpay ang hatid ng Diyos sa mga tumatanggap kay Jesus. Ngayon, ikaw ba ay tumanggap na kay Jesus? Kung ikaw ay tumanggap na kay Hesus Kristo, ang iyong kabayaran sa halip na kaparusahan ay buhay na tagumpay dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Now, paano tayo makikiabay o makikisakay sa tagumpay ni Kristo? Makikisakay tayo sa tagumpay ni Kristo sa pamamagitan ng tatlong bagay. Pananalig, panalangin, at pagkilos.
Ulitin ko, 3 bagay ang ating gagawin para makisakay tayo sa tagumpay ni Kristo. Ang una po ay pananalig, pangalawa ay pananalangin, at pangatlo ay pagkilos natin. I-explain ko ito sa pamamagitan ng aking testimony. A small portion of my testimony, lalo-lalo na nung pumunta kami sa United States. Matapos mamatay ang aking mother-in-law, ang biyanan ko, at malugi ang aming negosyo, napagdesisyon na namin na mag-asawa na magpunta sa Amerika. Matagal na kaming hinihikayat ng aking brother-in-law, ang bayaw ko na nasa LA, Los Angeles. Si Al, isa ko pang brother-in-law, ay nasa Navy noon, at ang kanyang balak ay pagkatapos magserbisyo ay tumira rin sa Los Angeles. So, anong ginawa namin? Binenta namin ang aming bahay. Isinira ko ang aking furniture store at iniwan ko ang beer house ko sa mga kapatid ko. Pagkalipas ng 5 buwan, lumipad na kami patungong US. Si Brenda ay nagdadalang tao sa aming ikatlong anak. At bit namin ang 2 pa naming anak. At sa bulsa ko ay meron lang $200. At sa loob ng mahaba at nakakapagod na biyahe, 16 hours ang walang laman sa isip ko kundi ang mga tanong na ito. May trabaho ba para sa akin sa States? Saan ako kukuha ng gagastusin ko sa panganganak ni Brenda? Saan kami titira? Pinaalala sa akin ng Panginoon ng Jeremiah chapter 29 verse 11. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip tungkol sa iyo. Sabi ng Panginoon, pag-iisip ng kapayapaan at hindi sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Ang plano po ng Panginoon ay magandang kinabukasan. Kaya, alam niya na po ito, may plano po siya sa atin. So, pinaalala sa akin ng Panginoon na may plano na siya. Totoo. Plano ng kapayapaan at hindi kasamaan. At kahit na parang magulo ang lahat, may direksyon ang kilos niya. Hindi niya tayo pababayaan. Ang promise niya po ay, I will never leave you nor forsake you. Pagdating namin sa San Francisco, dapat sana sa LA pero merong malaking fog na hindi mo makita ang Los Angeles Airport. Kaya napunta kami sa San Francisco. Lalo po akong kinabahan dahil first time namin ito sa States Makikita kaya namin ang aming mga kamag-anak na nandun kami, na nasa LA, ngayon ay nasa San Francisco kami. Mabuti na lang si Brenda ay may telephone number ng aking brother-in-law brother ni Brenda na nasa San Francisco. Tinawagan namin ito at dumating siya at sinundo kami sa airport. Dahil sa jet lag, hirap na hirap ako makatulog. Pero ang totoo, tuloy pa rin ang aking pag-alala. My mind was still wondering kung saan ako kukuha ng pera, saan kami titira, at anong gagastusin namin sa nalalapit na panganganak ni Brenda. Tahimik lang siya. Ayaw niya siguro magdagdagan pa ang aking pag-alala. Ngunit, nang nabanggit niya sa akin yung na malapit na niya mga anak, lalo akong kinabahan at nag-isip pa ng mga dapat kong gawin bago kami pumunta sa Sacramento na kung saan kami may planong tumira.
Kinabukasan, sinundo ako ng aking kapatid galing sa Sacramento. Ang pangalan niya si Willie. Pagkatapos naming makapagpahinga at makabawi sa jet lag, hinanda ko na aking sarili na maghanap ng trabaho. May mga dala kong resume, pero hindi ito tama sa mga trabahong ina-applyan ko. Overqualified po ako, ang sabi ng interviewer. At sa mga interview ko, meron akong nalaman na kailangan kong magkaroon ng local experience para ako makakuha ng trabaho sa United States. Kaya agad-agad binago ko ang aking resume at ako'y lumuhod na nanalangin. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang mananalig sa iyong sariling karunungan. Lahat ng iyong mga lakad at plano ay kilalanin mo siya at itutuwid niya ang iyong mga landas. Kapag hindi natin alam ang ating gagawin, magtiwala tayo sa Diyos. Siya ang gabay natin. Hindi tayo nag-iisa. Ang Panginoon ang laging naroroon sa bawat hakbang natin. Especially kung kakapit tayo sa Kanya. Pagkatapos ng ilang linggo, ako ay nagkaroon ng trabaho. Kakita ko ng trabaho. Pagbubukas ng sobre po ang trabaho ko sa tax return, sa mga tax return, sa state tax department at minimum wage lang. Pero praise the Lord pa rin, ho. Ngunit hindi ako marunong magmaneho. Kaya umaasa lang ako sa hipag ko, sa sister-in-law ko para i-drive niya ako sa aking trabaho araw-araw. Medyo mabigat sa hipag ko. Dahil pagkatapos siya magtrabaho, inihatid niya ako. Kahit hindi siya nagre-reklamo, hindi palagay ang loob ko na umasa sa kanya araw-araw. Kaya naman pagkalipas ng 2 linggo, nag-decide ako na mag-resign sa trabaho. Nagulat silang lahat, pero nagdesisyon ako pumunta sa LA para makahanap ng mas maayos na trabaho sa loob ng 1 linggo. Umuwi naman si Brenda, sumang-ayon siya sa aking plano dahil papunta ako sa kanyang kapatid na si Greg sa Los Angeles. So ano po ang ginawa ko? Practical hakbang ang ginawa ko para sumakay sa tagumpay ni Kristo. Ako ay nanalangin. Ano po ang panalangin ko? Lord, panalo ka. Tulungan mo naman ako manalo rin. At lagi akong positive ang mind ko. Oo, gupit ako. Pero hindi ako talunan. At saka, nandiyan ka Lord. Hindi mo ako pababayaan. Uulitin ko po. Kung paano tayo makikisakay sa tagumpay ni Kristo. Sa pamamagitan ng 3 bagay. Pananali. Panalangin. At pagkilos. Tumira muna ako kay Greg at Brenda, ang aking brother and sister-in-law. Sa kabutihang palad, nakahanap ako agad ng accounting job sa isang hotel na very close sa aming apartment. 10 minutes lang pag nilakad mo. Kaya ang sabi ng mga kaibigan ni Greg, swerte raw ako. Pero sa loob-loob ko, hindi swerte ito. Ito'y biyaya ng Diyos. Pilipino ang accountant, pero ang Amerikano ang controller. Kaya nung nakuha nila ako, ay tuwan-tuwa sila. Dahil sila may katulong na sa pagsara ng libro sa taon. Ang kontrata ko ay para sa 1 buwan lamang. Pero sapat na ito para magdesisyon ako, ilipat ang pamilya ko sa LA, sa Los Angeles. May tiwala ako na una sa aking kakayahan, pero mas may tiwala ako sa Diyos na mas mabuti ang kanyang ibibigay sa aking trabaho.
Nagustuhan ako ng Amerikanong amo ko. At ang isang buwan na kontrata ay naging 2, naging 3, naging 4, naging 5, hanggang naging 6 na buwan. Kaya naman nagkaroon ako ng local experience at inihanda ako ng Panginoon sa aking susunod na permanenteng trabaho. Colossians chapter 3 verse 23 to 24. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na para sa Panginoon at hindi sa tao. Sapagkat sa Panginoon kayo magmamana ng gantimpala. So ang accounting job na yon, kahit pansamantala, ay galing sa Diyos. Ginamit niya ito upang magkaroon ako ng local experience na kailangan ko sa aking magiging permanenteng trabaho. At binigyan niya ako ng panggastos para sa aking pamilya. Bago kami umalis sa Sacramento, ang aking sister-in-law ay nagtatrabaho sa Social Security System. At siya ang nagturo sa akin kung paano ako makakakuha ng tulong mula sa gobyerno, sa federal at sa state levels. Ang isa sa pinakamabigat na alalahanin ko ay yung panganganak ni Brenda. Yung gamot at hospital. At doktor. Pero sa tulong ng coupons, food stamps, nabayaran namin ang doktor, nabayaran namin ang gamot, nabayaran namin ang hospital, at pati na ang aming mga pagkain. Napakagaling ng plano ng Panginoon. Psalms 121, verse 1 to 2. Aking itinitingala ang aking mga mata sa mga bundok. Saan manggagaling ang aking saklolo? Ang aking saklolo ay manggagaling sa Panginoon. Sa panahon ng pangangailangan, sa gitna ng pag-aalala, sa gamot, hospital at pagkain, ang Diyos ang siyang tunay na tagapagtaguyod namin. Siya ang Jehovah Jireh, the provider. Ginamit niya ang aking sister-in-law na si Bebs. Ginamit niya ang gobyerno, ang sistema ng gobyerno, para ipakita sa amin kung paano niya kami susustentuhan at susuplayan ang aming pangangailangan. Araw-araw, purihin ang Panginoon. So, lumipat kami sa LA. 1-bedroom apartment ni Greg. Bawal o yun. Pero humingi kami ng pahintulot sa apartment manager na doon muna kami tumira hanggang sa mga anak si Brenda. Kaibigan niya si Greg, kaya pumayag siya. Ang sabi niya lang basta tumahimik lang kayo at huwag kayong maingay. Kasi sabi nila medyo maingay yan. Maingay daw ang mga Pilipino. Which is true, totoo yun. Maingay tayo. Lalo na pag nakikita-kita tayo sa ibang bansa. So Psalms 34 verse 7. Ang anghel ng Panginoon ay nakakampo sa palibot-libot ng mga may takot kay Kristo at inililigtas niya ito. Yung pong apartment manager na pumayag, yung tahimik na tirahan namin, hanggang dumating ang sanggol, ang aking baby. Lahat ko yan ay proteksyon at provision ng Panginoon. Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Huwag kang mabilasa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng pananalangin at pagsusumamo, at ang kapayapaan ng Diyos ay mag-iingat sa iyong puso at isipan. Sa bawat hakbang namin, mula sa aking paglipat sa LA, pagtatrabaho, hanggang sa panganganak ni Brenda, ang kapayapaan ng Diyos ang nagbigay ng lakas at aming loob sa gitna ng bagyo, sa gitna ng unos. Anong nagbabago kapag nabubuhay ka sa tagumpay ni Kristo?
Ang problema ho ay hindi agad nawawala. Pero nagbabago ang ating pananaw. Nagkakaroon tayo ng lakas, tuwa at layunin kahit sa gitna ng bagyo. At ang ating confidence, ang kumpiyansa natin, ay nagbi-build up. Unti-unti nating naranasan ang tagumpay dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Romans chapter 8 verse 37. Ngunit sa lahat ng bagay na ito, tayo higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya sa pagmamahal niya sa atin, na nagmamahal sa atin. Hindi lang simpleng tagumpay, higit pa sa simpleng tagumpay. Ang ibig sabihin, kahit may problema, kahit may sakit, kahit may kakulangan, hindi tayo talunan. Tayo ay mahal ng Diyos. At ang kanyang pag-ibig ang nagdadala sa atin ng panalo. Galatians chapter 3 verse 26. Sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, kayong lahat ay anak ng Diyos. Kung ikaw ay naniniwala kay Kristo, anak ka na ng Diyos. Hindi ka na talunan, kundi may dignidad ka, may layunin ka, at may tagumpay ka sa kanyang presensya. Bumalik tayo sa John chapter 16 verse 33. Anong sabi rito? Lakasan mo ang iyong loob. Hindi yan basta payo lang. Utos yan, command yan. Kaya ngayong araw na ito, umpisa mong lakasan ang loob mo. Hindi ka nag-iisa sa labanan. Hindi ka magiging matatalunan. Panalo na si Kristo at kasama ka sa tagumpay niya. Kasama ka at ako sa tagumpay niya. Okay ho ba? Naniniwala ho ba kayo? Praise the Lord. Tayo po'y manalangin. Panginoon, tulungan mo kaming mabuhay sa iyong tagumpay. Sa bawat hirap, ipaalala mo, tapos na ang labanan. Ikaw ang nanalo. At ikaw ang nagwagi. At dahil ikaw ang nanalo at nagwagi, kami rin ay mananalo at magwawagi. Sa pangalan mo, Jesus. Amen.